Magandang umaga po mga ka-farmers. Welcome po sa aking YouTube channel, Bin TV. Bali, panibagong video na naman po at panibagong kwento ang ipapakita ko sa inyo. Sana po magustuhan nyo. Ang aking tatalakayin ngayon ay tungkol po sa tatlo kong alagang kambing. Tara, punta na natin. Pakita ko po sa inyo ang kambing na binili namin. So ang kambing mga ka-farmers ay hindi naman po ganong magastos kasi ang bali vitamins lang po ang bibilhin mo, saka yung pamorgan nya. Ayan mga ka-farmers, yung itim. Nabili po ng 3.5. Ayan, medyo native talaga, maliit. At ito po yung barako namin, okay na rin po at di pa naman matanda, tama lang. Itong mga kambing mga ka-farmers, hindi naman siya talagang magastos. Nasa sayo naman talaga kung bibili ka ng mga kagaya ng pigs. At siyempre gastos talaga yun. Kung meron lang din naman dito na damo o mga daw ng ipil na pwede nilang kainin dyan, yun na lang para mas tipid tayo. Ito po yung isang kambing namin na ito medyo maganda, 3.5 din po yan. Ito na po yung pasisimula namin na paramihin para may pambinta. At yun po, puntahan po natin yung kubo nila para kapag tag-ulan doon sila isisilong. Kahit na steady lang sila doon, pwede nating dalhan ng damo o sakate para di na muna sila ilalabas pag umuulan, kapag umaaraw na lang. Ayan po, ito mga ka-farmers, bali pako lang yung binili namin dyan, kaya hindi kami gumastos na, kasi mayroon din naman pong mga materialis na pwedeng makuha dito sa amin. Dyan lang po yan sa kakahuyan namin, at itong kawayan dito lang po sa amin yan. At ang anahaw dito din po yan, pati itong mga kahoy yan mga ka-farmers. Tatagal din po ng mga 3 years or 4 years yan, basta maiinitan lang siya. Kasi yung anahaw kapag hindi nainitan, nabubulok po yung kanyang ibabaw, lalo na pag laging basa. Yan. At ito naman pong mga kawayan niya, at po yung loob medyo maluwag na din po para kasyang ng kahit 10. Ayan mga ka-farmers, yung kanyang siwang ng sahig medyo
malayo yung distansya talaga, pero okay lang yan para kapag tumayo yung kambing malalaglag na sa ilalim. Ayun po, nilagyan na din po namin ng pugad ng manok kasi may manok kami ditong gala sa labas. Kung maghahanap siya ng pugad, nandito lang. Yan. Presko yan mga ka-farmers, lalo ngayong tag-init. Hindi maalinsangan sa loob. Yan po. Yan, ikot po tayo sa may harap, sa may kabilang gilid. Dito po yung lagayan ng sakate. Yan po, para dito na lang sila kakain kapag tag-ulan. Ayan, ikot po tayo konti. At yung silong niya medyo mataas din. At yung kanyang labas, ayan po, parang kulungan lang ng manok. Yan, ikot po tayo sa likod. Ito ang kagandahan mga ka-farmers pag mayroon tayong lupa na kahit maliit lang, dapat mag-alaga tayo ng mga pwedeng mapagkakakitaan, yung mabibilis dumami kagaya nitong kambing at saka yung manok, mga native na manok, madali lang kung paramihin. Ayan po, yan po ang kagandahan dito sa probinsya ng Albay po kami mga ka-farmers. Ayan po, mga damuhan na pwedeng kainin ng kambing. Yan, may mga ipil po tayo dyan sa taas, pwedeng mapagkuha ng pangsakate. Yan mga ka-farmers, medyo mainit ng panahon, mamaya maya po sisilong na yung kambing ulit. Ayan mga ka-farmers, manipis na yung damo dito banda kasi nakain na nila yan, kaya medyo dun sa malayo-layo. Pati yung nyug na tanim ko dyan kinain na rin.
Yan, mga saging tanim namin at may papaya. Yan. Ayan ka-farmers, malapit ng hanggang dito na lang po mga ka-farmers ang aking video. Sana po nagustuhan nyo. Maraming salamat po sa panonood.